Iniimbestigahan ng Ombudsman kung bakit binabaha ang Visayas kahit ginastosan ng 60 bilyong piso ang mga proyekto kontra baha roon. Okay, shout out po. Bago natin ituloy ho yung balita ng tungkol ho ito sa pagbabaha sa Cebu, nung nakarang taon pa ho ito. Bago natin ituloy ho yun. Ito na naman, shout out na tayo sa ating mga subscriber ho na nandito lagi. Sa ating mga subscriber na ang pangalan niyo ma'am, sir, nandito sa baba lagi ha. At marami po salamat sa inyong suporta at pagtiwala sa ating YouTube channel. Marami po salamat din sa mga subscriber po natin na mga bagong pasok ho dito. Okay, sa hindi pa po nakakilala sa akin, Edgar Mejorada po. O sa ating mga subscriber po na nandyan lang ho, tahimik, nanonood, pero sumusuporta ho. Marami pong salamat din sa inyo sa lugar ko po sa Pilipinas, dyan sa Bohol. O shout out po sa taga Bohol, amping mong tanan diha sa mga ahang mga igsuon diha sa mga silingan o tanan ng taga Bohol. Salamat sa pagtambay dito sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyo. God bless po sa inyong lahat, sa inyong suporta sa akin ha. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Okay, tuloy ho natin itong si Boyeng Remulla. Anong papel ni Remulla ngayon pala? Tanong ko lang ha. Anong papel ni Boyeng Remulla o Jesus Crispin Remulla? Jesus pala ang ang pangalan pala nito nag-umpisa sa Jesus. Pero ang ginamit niya ay may pagkahudas, may pagkademonyo, no? Naman, dapat pinalitan ng pangalan nito hindi na Jesus. Di bagay sa kanya ngayon eh. Bakit tumalon to sa Cebu? At ang kanyang inimbestigahan sa Cebu, ito yung bumaha nung nakarang taon. At ngayon lang sa pumunta ng Cebu para daw titingnan itong project nito sa Mananga River na naghalaga ng ilang bilyon yun? 60 bilyon? Ang laki. Grabe. Kaon-kaon ng mga taga Cebu nito. So kaya pinuntahan to ni Boyeng Remulla, no? Sa laki ba naman ng project niya 60 billion pesos? Natanan mo ba? 60 billion ba talaga ang sinabi nun? So kaon-kaon na naman siya dito. Ganun ba talaga ngayon ang mga nasa gobyerno, lalo to si Boyeng Remulla? Para nakaamoy na kung saan yung malaking kapirahan pinupuntahan talaga niya. Para ano to, Boyeng? Pumunta ka dyan sa Cebu, mag-imbestiga ka dahil sa baha. At itong Cavite, hindi mo ba alam na binaha din? Ang dami-dami niyang, sige, pasok natin ang Cebu. Mamaya pasok natin yung Cavite na video. Iniimbestigahan ng Ombudsman kung bakit binabaha ang Visayas kahit ginastosan ng 60 bilyong piso ang mga proyekto kontra baha roon. Kabilang sa sinisilip ang Mananga River Flood Control Project na inspeksyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Nang manalasa kasi ang bagyong Tino noong nakarang taon, matinding baha ang naranasan sa Talisay, Cebu dahil sa pag-apaw ng ilog. Nauna nang sinabi ng Department of Public Works and Highways na tila hindi naging sapat ang proyekto para maibsan ang pagbaha. Sabi ni Remulla, pag-aaralan kung nasunod ang master plan sa pagtatayo ng flood control project sa Mananga River. Magdaragdag ang Ombudsman ng 20 abogado sa opisina ng Visayas na tututok sa investigasyon sa mga anomalya sa mga proyekto. Okay, Cebu muna tayo ha. Pinuntahan mo yung Mananga River nga bumaha nga nung nakaraang taon. O inimbisigahan mo na. Naglagay ka pa ng mga ilang abogado dyan, magdagdag ka pa sa mga abogado. Ano yan? Takutan. Ano yan? May naamoy akong hindi maganda dyan sa ganyan ha. Intindihin ko ha. Pumunta ka sa Cebu dahil sa 60 billion na budget ho dyan sa Cebu. Ano ibig sabihin yan? Huwag na lang siguro. Basta may naobserbahan lang ako. Bakit siya pumunta ng Cebu at titingnan na yung master plan kung nasunod ba itong master plan dyan sa Cebu. Ay, yung Cavite nga walang master plan hanggang ngayon eh. Yung Cavite, ang pagbabaha ng buong Cavite, pasok ko yung balita. Itong balita ng Cavite. Nilamon ng lampas-taong storm surge ang mga bahay na malapit po sa dagat sa Tanza, Cavite. Sa Kawit naman, isinisi ng ilan sa kalaksang pagbaha. Mula po sa Imus, Cavite, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan!
Emil, lagpas tao ang baha kahapon dito sa kinatatayuan ko sa Barangay Medisyon 2F sa Imus, Cavite. Pero ngayon, buti na lang, humuhupa na po yung baha. Hanggang binti na lang yung pinakamalalim. Ang sabi ng CDRRMO, 25% ng Imus ang nalubog sa baha. Ang sabi sa atin ni Cavite Governor Abing Remulla, Imus ang pinaka-naapektuhan ng habagat sa buong probinsya. Doon naman po sa bayan ng Tanza, ang naging problema, storm surge. Nadala na yung pintuan doon. Pumasok na sa mga bahay ang mga alon sa Barangay Halayhay, Tanza, Cavite. Nilamon ng dagat ang mga dingding, bubong, gamit at haligi ng ilang tirahan dito. Ang storm surge, sabi ng mga residente, umabot daw ng lagpas tao. Naglagay pa sana sila rito ng mga malalaking sandbag panangga sa alon pero walang binatbat. Tinan mo nyo itong cottage na ito. Ang naiwan po na lang, itong upuan. Pero sabi ng mayari, meron daw ditong kama, ito yung kanyang kusina, may bubong, lahat daw yon tinangay ng alon papunta dun sa dagat. Sugat-sugat si Melanie nang tamaan ng kumalas na kahoy ng kanilang bahay. Tumama po sa paa ko. Hanggang dito sir. Ayan, Opo, hirap na hirap po kami. Pag bagyuhan, kailangan lumikas. Ay, yung mga anak ko po natatakot na rin sa pag malaki po alon. Tingnan nyo kung gaano kalapit yung tubig mula doon sa mga nasirang bahay. Ito yung dagat, tapos ito na yung mga bahay. Hindi ko po alam kung ano pong talagang reason bakit po parang habang tumatagal umuunti po yung buhangin. Dapat po talaga wala nang bahay talaga dyan sa may tabing dagat ho. Kasi sobrang lapit na ho eh. Yung iba naman ho nabigyan na rin ng pabahay. Kaso ang naging problema ho, bumalik pa rin dyan. Mas binenta nila yung pabahay na binigay sa kanila. Pero ngayon ho, sa pamumuno po natin, hihigpitan po natin yan. Talaga ho pag sila nailipat po natin, nasisiguro din po namin hindi na sila makakabalik po doon. Sabi ni Tanza Mayor Arcangelo Matro, 1,300 na pamilya sa 13 coastal barangays ang plano nilang i-relocate sa libreng pabahay ng provincial government simula sa susunod na taon. Pero meron ding ayaw umalis sa tabing dagat. Kung malayo, dito hanap buhay namin. Kung ang hanap buhay, kapalit naman kaligtasan ninyo. Hindi naman siguro marunong ang Diyos. Pwede po tayo maglagay ng libreng transportasyon para po wala na po silang gastos para makapunta pa rin po sila sa mga trabaho ho nila. Panawagan ngayon ng mga apektado rito, materyales pampagawa ng bahay, damit, kumot at karagdagang pagkain. Ang Kapuso Foundation nagpaabot ng tulong sa mga lumikas sa Tanza. Sa bayan naman ng Kawit, binabangka na ang paghahatid ng relief goods dahil abot baywang pa rin daw ang baha malapit sa ginagawang Calax o Cavite-Laguna Expressway sa Barangay Marulas. Si Kagawad Pats Meliora, isinisisi sa Calax ang baha nila ngayon. Committed daw ang ilog nila dahil tinambakan daw ng lupa para itirik ang pundasyon ng Calax. Kasi kung kinonsulta kami rito, hindi magkakaganyan. Sasabihin namin na teka muna kasi makaka-apekto yan sa baha. Sa ngayon, wala pa naman po kaming nakikita na ang Calax po ay may dinagdag po sa apekto ng ating habagat. We will get the full report po and we will update po the residents of the said barangay. Nauna nang sinabi ng Metro Pacific Tollways Corporation na namamahala sa Calax na walang indikasyon na ang kanilang konstruksyon ang sanhi ng mga pagbaha base sa kanilang inisyal na site inspection. Nauunawaan naman nila ang sentimiento ng mga apektadong komunidad sa Kawit at Imus kung kaya't nagsasagawa na sila ng mga hakbang para mapanatili ang maayos sa daloy ng tubig sa lugar. Ang nakita ng Kapitolyo na dahilan ng mga pagbaha, mga baradong daluyan ng tubig. Sa tingin ko po kasi, ang waterways po natin ay nako-cover ng basura. We're doing clearing operations na rin po now at malilinis po natin at mawawala na rin po ang baha dito sa lalawigan ng Cavite. Sabi ni Remulla, ang pangmatagalan nilang solusyon sa baha, master plan ng drainage system sa probinsya. Nung nakaraang taon pa raw niya ito hiningi sa DPWH Calabarzon pero wala pa rin daw tugon sa kanya. Sinusubukan naming makuha ang panig ng DPWH Calabarzon. Kano-ano mo tong Remulla na to na gobernador dyan sa Cavite? Di ko ano to kung pamangkin niya to, anak niya ba to o kaano-ano to kay kaapelyido mo eh. Sa bulaan pa, tupang mo kapilyedo. Remulla din eh. Bakit pumunta ng Cebu? Itong Cavite oh. Siglo-siglo ang baha. Diyan hindi ang ninyo na lutas-lutas. Diyan ilang ano na. Ito si John Vic Remulla. Ilang beses yung nagiging gobernador dyan sa Cebu. Hanggang ngayon ang Cavite lubog pa rin sa baha.
Etong pagbabaha dyan sa Cavite, hindi lang ho yan sa binabanggit sa mga balita ngayon. Lalo itong tapat ng SM Bacoor. O dyan sa may pala-pala, dyan sa may, yung tinda ng mga tahong dyan. Ay nako, kunting ulan lang ho yan dyan, grabe ang pagbaha. Last po na bakasyon sa Pilipinas, 2 years na. Grabe dyan. Yung sa pagbaba ng galing Coastal Road, papasok ka na ng Bacoor, naku po, kunting baha lang dyan, kunting ulan, baha na agad dyan. Dyan sa may Bacoor, dyan sa may Tulay, ay sa may na yan, tapat ng SM, totoo, ang grabing baha dyan. Papuntang, yung sa may Aguinaldo Highway, papunta dito sa kabila, yung papuntang Rosario. Dati naalala ko yan dyan, sa delivery pa ako, na-stuck ako dyan. Taon-taon yan dyan may baha, pero hindi man na-resolba ang baha dyan. Tinaasan na nila yung kalsada dyan. Ewan ko, yung drainage system dyan, kung inayos din ba. Baka hindi din. Tapos ito si Boyeng Remulla, may gana ka pa mag-imbestiga sa Cebu. Ito yung probinsya mo nga, hindi mo nga maimbestigahan yan. Sanay ka talaga sa cover up. Ipaliwanag mo nga dito sa Cavite, lugar mo to eh. Lugar mo yan, Boyeng Remulla, nagiging congressman ka ho dyan. Kapatid mo, nagiging gobernador. Tapos ngayon, itong pagbabaha sa Cebu, yan ang binabantayan mo. Ano yan? Wala kayong budget dyan sa Cavite na ganun kalaki? Kaya hindi mo tinututukan itong Baka yung 60 billion na yung sinabi kanina, baka matira na lang yan. Magkano na lang para dyan sa pagbabaha dyan sa Cebu. Dagdagan mo pa ang mga buaya dyan sa Cebu. Makikiagaw ka pa doon ng mga buaya sa Cebu. Na ang daming buaya sa Cebu, tapos ikaw pinuntahan mo rin itong Cebu para makikiagaw ka din doon. Etong Cavite, kaya siguro hindi mo itong Cavite ngayon, pakialaman dahil kamag-anak nyo rin kasi ang nandyan dyan. Ayaw ka makipag-agawan sa mga kapwa bubuaya dyan sa Cavite dahil kamag-anak mo. Kayo mismo mag-agawan dyan sa Cavite, mga hayupak kayo na mga buaya kayong linti kayo. Baha ng Cavite, kung nagtulungan kayo dyan, matagal na resolbo yan. Yan sa may Imos, ganon din yan, O taga-riyan ako sa may Imos ako Nandyan na, mayroon akong dyan, na lugar dyan sa Imos, grabe. So, nako, at itong kawawa talaga yung itong Bacoor, kasi itong Bacoor talaga, grabe ho yan talaga. Sa bagay, itong pagbabaha ngayon, itong Kawit, halos buong Cavite talaga ang pinaha. Pero ito si Boyeng Remulla, lumipad ng Cebu. Doon pa talaga usyuso sa baha ng Cebu. Kasi nga, bilyon-bilyon doon. Itong Cavite, sinabi na nga mismo ng kamag-anak mo to na humingi na ng master plan dito sa DPWH. Bogbogin mo paghingi ng master plan niyang si Vince Dizon. Ayan na naman si Vince Dizon kapag ganitong temporal ng ganito, sikat na sikat sa mga media, puro interview, left and right, puro press con, kasi taga-baha. Yan ang papel ni Vince Dizon itong itong season na itong tag-ulan. At ikaw, ngayon ako nakakita ang ombudsman na nag-imbestiga ng physical talaga sa nag-iimbestiga. Anong-ano? Mag-antay ka kung may mag-file ng kaso, ipasa sa opisina ninyo. Kasama pa na niya itong assistant niyang sungki ang ipin itong si Clavano. Naman, Remulla, nakarating ka ng Cebu tapos yung Cavite, di mo tiningnan na grabe din ang pagbaha dyan sa Cavite. Ang kapal naman namang pagmumukha ninyo, mga Remulla, hoy. Naman, itong kapatid mo sa nagiging SILJ secretary, sus, Ginoo ko. Puro na lang kayo dyan, paipal. Ko dito, inutusan ka ba ni Bongbong Marcos dito sa Cebu? Nabawiin yung ibang doon na budget doon sa Cebu. Tanong ko lang bakit pakawala ka ba ni Bongbong Marcos? Aso ka ba talaga ni Bongbong Marcos? Nako! Remulla. Boyeng Remulla. Yung kano-ano mo yung gobernador dyan, yan dapat ang alalayan mo. Huwag kang mangialam sa ibang lugar. Dami ng buhaya doon, dagdagan mo pang ikong number 1 kang, alligator. Yung pinakamalaking buhaya, alligator, English yun, alligator, pasensya na. Naman
Yung presidente nga itong pagtagabaha, ilang araw na itong baha na to hindi nga nagpakita sa media kung nag-inspection ba to sa buong Pilipinas. Naku, Luzon ang tinamaan itong pagbaha, itong habagat ito, yung bagyo na itong Maymay na to. Luzon ang tinamaan, pero ang presidente, iwan ko, sa nagmukmok naman. Hoy Rimulya, bakit ka nakarating ng Cebu? Inutusan ka ba ni Bongbong Marcos na puntahan mo ang Cebu? Anong papel ng ombudsman? Reporter ka na rin ngayon? Grabe pagpasikat nito ng... Ano kaya ang plano nito, no? Magiging... Ikaw yung papalit kay Bongbong Marcos kapag wala na si Bongbong Marcos sa 2028? Hindi naman kayo mananalo. Kahit sino sa inyong mga Rimulya, kapag kayo ang tatakbo ng pagka-presidente, wala ni isa sa inyo mananalo. Kahit pa nga senador, hindi kayo dadamputin ng mga botante. Naman lalo kami sa kami mga OFW, ay nako. Yung mga sampul balot siguro na may pangalang Rimulya, yun talaga ipunas ko talaga sa puwet na bagay sa inyo yon. Nako, Rimulya naman, maawa naman kayo. Huwag naman kayong sobrang ipal, sobra kayong kapal ng pagmumukha ninyo.